Magandang oras po muli mga kapatid kay Kristo at mga kababaeng Pilipino at lalong-lalo na ang mga kamag-anakan sa laman. At muli namin kayong inaanyayahan po na makipag-aral o makinig na po makisa sa pagbubulay-bulay mula sa salita ng Diyos na po. Sapagkat ito po ay nagsisilbing pakinabang sa atin na po, hindi lamang sa buhay na ito, higit sa lahat, sa walang hanggang buhay o sa buhay na hinaharap po ng bawat isa sa atin. Ang ating pong pag-aaral magsisimula ngayon ay ang mga tinatawag na mga parables of Jesus Christ. No po? Yung mga talinghaga ng Panginoon Kristo. Na sabi po ng nakararami, ang talinghaga daw ay makalupang makasisayan na makalupa, ngunit makahulugan na kalangitan sa kalangitan. Ibig sabihin, it's just for us na po to understand the parables, but most especially po, the meaning of the parables ay dapat nating maintindihan. Okay, kaya yun ang sabi ng Panginoon Kristo. At dito po sa Aklat ni Mateo, simulan natin ang parabola patungkol sa mahalagang kayamanan na nabaon sa lupa. At ang isa ay isang mahalagang perlas na pinilit po ng isang mangangalakal na ipagpili ang lahat ng mga bagay sa kanya para lamang makuha niya yung isang mahalagang perlas para sa kanya iyon ang napakahalaga. Kaya babasahin ko po sa inyo ang Mateo, Kabanatang 13, talatang 44 hanggang 46. Tulad ang kaharian ng langit na natatagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao at inilihim, at sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. Gayun din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong ngangalakal na humahanap ng magagandang perlas. At pagkasumpong sa isang mahalagang perlas, ay yumaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Manalangin muna po tayo saglit. Amang Diyos na sumasalangit, kami po ay lumalapit sa inyo sa mga sandali ito upang magpasalamat na kami muli mong binigyan ng ganitong pagkakataon na mapag-aralan, mapagbulay-bulayan at tulungan ng mga ng Espiritu na maintindihan din ang mga salita mo ito upang magsilbing kapag-pakinabang po sa aming buhay spiritual, emotional, at kaisipan. At higit sa lahat, magbigay ng luwalhati sa dakilang pangalan ang mga salitang aming pong pag-aaralan ngayong sumasandaling ito. Ito po ang aming dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan po ng Kristo na aming Panginoon. Amen. Katulad po ng aking sinabi na ang simulang pag-aaralan po natin ay mga talinghaga ng Panginoon Kristo. Una po nating pag-aralan dito ang kayamanang na tatago po sa lupa na napakahalaga at pangalawa, ang isang mahalagang perlas po. Ang dalawang talinghagang ito po ay alas parehas po ang pakahulugan na nagbibigay sa atin ng mabuting aral. Sa mga katuwid ay ang pagpapahalaga sa tunay na hinaharap ng tao kumpara dito sa lupa. Sisimula po tayo sa natatagong kayamanan sa bukid. Na sinasabi rito, nasumpungan ng isang tao ang kayamanang natatago sa bukid at pagkatapos sa kanyang kagalakan, yumaon siya o umalis siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon upang mapasa kanya ang kayamanang natatago sa bukid. Okay. Dito naman sa perlas, gayon din po ang sinasabi rito ng mga isang mangangalakal na tao na humahanap ng magandang perlas. Nang masumpungan niya ang perlas, yumaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. So sa mga katwid, halos parehas po yung kasaysayan, Subalit, ayon sa mga Bible theologian po,
dalawa rito ang pakahulugan ng dalawang talinghagang ito. Ang una, yung kalagayan po ng Panginoon Kristo na dumating siya rito sa lupa na po sa kanyang pagkatawang tao. Sabi doon sa Luke 19:10, "For the Son of Man, which is Jesus Christ, the Lord, na po, is come to seek and that which was lost." Na po. Ibig sabihin, dumating siya rito para hanapin niya yung nawala, hanapin niya yung kayamanan. Yung kayamanan tinutukoy po dito, yung itinalaga na ng Diyos buhat pa nung pasimula na po, o bago pa inilikaan sa libutan, yung tinatawag na elected people of God. Okay? At dahil sa kasalanan, ang sabi ni Isaias, ng tao, para siyang tupang naligaw. Na po, ngunit ipinasan sa kanya ng Diyos ang lahat po ng ating kasamaan. Pinasan sa kanyang balikat. Yan po naging karanasan ng Panginoon Kristo na para mapasa kanya lamang na po ang kanyang kayamanan na hinahanap ano ng bagay o mga magsasampalataya sa kanya bilang kanilang tagapagligtas, Panginoon, at sila ang magiging kayamanan niya. Ano po? Kaya gano'n na lamang ang kanyang paggawa dito sa lupa, ano po, na bagamat hindi siya nagkasala, ano po, walang nasumpong ang kasalanan na ginawa niya, ngunit ang sabi naman ng kasalatan, ano po, siya ay nagpakumbaba. Dito po sa Filipos, Kabanatang 2, masang po sa inyo mula sa talatang 6 hanggang 8, na sinasabi po ganito sa kanya, na siya, bagamat nasaan niyang Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ng pagkapantay niya sa Diyos. Kundi, bagkus inubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Verse 8, ayun po, at palibasay, nasumpungan sa inyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na naging masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan ni Cruz. Yan po, ibig sabihin doon, ang Panginoon Kristo para mapasa kanya lamang ang mga tupa niya na naligaw. Ano po? Bagaman siya Diyos, hindi niya in-exercise na po yung kanyang pagkapantay sa Diyos. Pagkat kung gagawin niya po yun, hindi matutubos ang kasalanan. Kundi nagpakababa siya. Na po, bagaman siya Diyos, hindi niya ipinantay ang kanyang sarili sa Diyos Ama, kundi nagpakababa sa at sabi po tulad ng isang alipin at naging masunurin din hanggang sa kamatayang krus. Okay, ibig sabihin po, yun ang paraan na makuha niya yung italaga ng Diyos para sa kanyang sarili, itong mga pinili na ng Diyos na kailangan na ibigay niya ang kanyang buhay. Kaya nga po, bagamat wala siyang kasalanan, nang siya ay nahagupit ng lubid, o ng pamalo, o ng siya dinran, nung siya ay minura, kung ano-ano ng mga bagay na sinabi sa kanya, hindi po siya kumikibo. Tinanggap niya lahat ng iyon sapagkat alam niya na kailangan siyang magpakumbaba, kailangan niya maging masunurin, kailangan siyang mamatay, at total siya ay muling mabubuhay upang matubos lamang ang kasalanan at magkaroon ng kapatawaran ng mga magsasampalataya sa Kanya. So yun po ang sinabi rito na dahil sa kayamanang yaon, anong bagay yung mga pinili ng Diyos, mga ikangay elected of God, ay ganyan ang kanyang tinanggap sa mga tao, ganyan ang kanyang naranasan na po nakahirapan because of the riches or sabihin natin the wealth na sinasabi sa ating talinghaga, mapasa kanya lamang yon ay kailangan lahat ay pagbibili niya o lahat ay aminin niya sa kanyang sarili katulad ng kahirapan nangyari sa kanya, aminin niya sa papako sa krus, kamamatay at nalibing. Ngunit salamat bagat siya muling nabuhay at umakyat sa langit upang kung sino man ngayon ang sumampalataya sa kanya na siya lamang tagapagligtas sa Panginoon niya, hindi na po mapapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang kaimanan na nasumpungan ng Panginoon Kristo, kung kaya't yung si Sakeo po ay magbalik loob sa Diyos at nagsisiya ng kanyang kasalanan ginawa at pinatunayan niya sa pamamagitan ng pagbabalik
na makaapat na beses ang kanyang maninakaw sa mga tao. At maliban doon, ibinigay niya yung kanyang kalahati ng kanyang kayamanan. Ang sabi po ng Panginoon Kristo, ngayon dumating ang kaligtasan sa bahay na ito sapagkat sila rin naman ay anak ni Abraham. At ang sabi niya sa talata 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So that is the lost wealth na po nakita ng Panginoon Kristo at sa pamagitan ng sakripisyo na tinanggap niya, right? Nasumpungan niya yung kayamanan, lambaga yung mga anak ng Diyos na pinili niya. Ang pangalawa po, tingnan natin dito, ang pakahulugan naman dito yung perlas, no, sa ibang mga Bible theologian, na para lamang makuha yung mahalagang perlas, na po, ang ginawa ng tao, sabihin na natin, gamitin lang natin ng pang-isaang persona, no po. Ang isang tao, ipinagbili lahat ng mga bagay na taglay niya, ano po, at para lamang mabili niya o mapas sa kanya ang isang perlas na napakahalaga. So, ang tinutukoy po dito ay sinasabi ng ating parabola, ang kaharian ng Diyos ay natutulad sa isang mahalagang perlas. Yun po, no? Ibig sabihin, ang buhay na walang hanggan. So, if someone wants to gain the eternal life in heaven or in eternity, you need to forsake everything in life, no po? Kung ano man po yung nagiging hadlang, kabigatan sa kanya, na hindi niya magawang lumapit sa Diyos, magsisi at sumunod sa Diyos. Okay, but he wants to have eternal life, so then he must forsake everything, ano po, sa kanyang buhay. Po, ang mga kaymanang salapi, ang karunungan na nagpapalalo sa kanya, ang kanyang pong trabaho, ang kanyang pag-aaral, o anumang bagay na nagsisilbing hadlang sa kanya. Lahat nito, you need to forsake everything. Na po, yun ang sinasabi dito na umalis siya at ipinagbili ang lahat ng mga bagay na sa kanya upang mapas sa kanya lamang ang magandang perlas. Na po, at ito po ay hindi magsisisi ang tao. Kung anumang bagay ang ipagbibili niya na po makuha lamang ang eternal life. Kung anumang bagay ang tatanggihan niya sa kanyang sarili just for the sake of the eternal life, there will be no regret po sa isang taong gumawa nito. Subalit sa mga panahon ito, no po, nakakalungkot po, hindi ito ang ginagawa ng mga tao, kundi nadadaya po sila ng kanilang mga sarili dahil sa mga bagay ng sanlibutan. Halimbawa po, ang salapi, na po, dahil sa salapi, ang mga tao ay nagiging covetous, na po, o masakim, nagiging corrupt, na po. At ibig sabihin, because of the wealth, the riches, na po, of this world, o di kaya yung kalayawan ng laman, na po, dahil sa ayaw nilang tanggihan ito, ayaw nilang iwanan ito, they could not come to God, na po, to worship and to serve Him, na po, because of the kind of thing. Marami pong bagay ang pagpapalalo sa buhay. Yan po, pride. Okay, so this kind of things po ang nagiging hadlang sa kanila. But if somebody wants to get saved and to have eternal life in the second life, ano po, which is in eternity, he can or she can forsake everything. She can leave everything behind para lamang makuha niya yung higit na kayamanan sa buhay, hindi lamang dito kundi sa walang hanggan, which is the eternal life in Christ Jesus our Lord. So, huwag na sa tayong maging katulad, ano po, ng mga taong pagka nalagay sila sa pagpipilian, ano po, ay nagkakamali ang kanilang pagpapasya. Halimbawa, sabi ng Panginoon Kristo sa isang mayaman, if you really love God with all your heart, with all your mind, and your soul, and your fellow man, sabi niya, you need to sell everything, and then come after me, and you will be my disciple. But then, when he heard that kind of thing, ano sabi ng Biblia, nalungkot siya sapagkat lubas siyang mayaman, kung kaya umalis siya
tinalikuran niya ang ating Panginoon Kristo. Well, nung mamatay ang tao na yon, wala naman siyang dinala sa kanyang kayamanan. Nagkamali siya sa kanyang pagdedesisyon. Ano po? Okay. Kaya napakahalaga po na maunawaan po natin what is more important po sa buhay natin. Not only in this life but especially in eternity. At dito po sa may ibang talata sa Biblia, makikita rin natin ang ganito. Sa sulat po ni Pablo sa mga taga-Roma, Kabanatang 8, talatang 18, sabi po rito, Romans 8:18, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat may tumbas sa kalwalatiyang mahiyag sa atin. So, kung ang isang Kristiyano po ay nakakaranas ng pagtitiis, o wala namang bagay na siyang hindi maganda sa kanyang physical life, because of being Christian, because of being followers of Christ. And yet, yung mga bagay na iyon, kung ikukumpara mo sa mahayag sa kanya, sa inaharap, sa walang hanggan, ang sabi dito, hindi ito maitutumbas sa kalwalatian na mahayag sa isang mananampalataya. Ibig sabihin, mas mabigat po, no? Kung ilalagay mo sa timbangan, alin ba ang mas mabigat o alin ba ang mas mahalaga? Ito bang nangyayari sa buhay mo sa laman, sa sanlibutan, o itong buhay mo sa kabilang buhay because of your faith, because of your decision that you made to surrender your life to God and to follow Him and worship Him in spirit and in truth. Kaya yung daw pong karanasan natin dito bilang Kristiyano sa lupa, especially yung mga persecuted Christians, pagdating po sa kabilang buhay, hindi kayang ikumpara pa ito, no? Malayong-malayo pa ito kung ang pag-uusapan ay ang kalwalatian na mahayag po sa Kanya. Okay? There's another verse po sa 2 Timothy chapter 2 verse 12. Ang sabi po dito, kung tayo'y nagtiis, ay magahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ay kakaila naman niya tayo. So, ibig sabihin, ano po nagkikarasan natin dito sa lupa, ay higit na pagpapala po sa atin pagdating doon sa kabilang buhay. Maghahari tayo kung halimbawa, nagtiis tayo, nakaranas tayong pagtitiis dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon Kristo, paano siya nagtiis din naman nung tubos ng ating kasalanan. Ngayon, pagkatapos noon, naghari siya sa walang hanggang kaharian, ng kanyang kaharian. Gayon din naman tayo, maghahari tayo yung kasama niya. Subalit kung kakaila natin siya sa panahon ito, ikakaila din naman na tayo. So, mga kapatid, kung tayo ay pagpipilian ng dalawang bagay, kung alin ang gusto natin, ang buhay dito sa laman na pansamantalang kasiyahan lamang, o yung buhay na walang hanggan nakasama ng Panginoon Kristo, na kung saan sinasabing pagdating doon ay wala ng luha, wala ng init, wala ng lamig, wala ng sakit, wala ng depression, wala na pong mga bagay na negative. Lahat ay mabuti na. So sana kung tayo ay magkaroon ng ganitong kalagayan, pipiliin natin. We need to forsake everything. We need to see the importance of our eternity para hindi tayo magsisisi. Sapagkat once na nagkamali ka ng anyong pagpili, ay hindi na po mababago yun. So mga kapatid sa Panginoon, sana makita natin ang kahalagaan po ng buhay na hinaharap. Yung bagay yung kayamanan na natatago. At pagkatapos yung perlas na mahalaga, we need to forsake everything just to get this kind of riches na po, wealth. Okay? Na ito'y mananatili sa atin hanggang sa walang hanggan. Pagpalain po kayo ng Diyos, sana ay naunawaan po ninyo ang dalawang talinghagang ito na tumutukoy sa ating buhay sa inaharap, na siyang napakahalaga nito. So hindi naman po kalugian sa atin kung everything that we have that hinders us in following God in doing His will ay isatakbo natin. Just to have this kind of life in eternity, and where we will be glorified
with the Lord Jesus Christ in His kingdom. Pagpalain po ng Diyos ang mga salitang ito at sana sa susunod ay muli namin kayong makasama.